bahay, kung may mga upuan po sa ating harapan, pwede po tayo mag-move forward. Ayan. And sa lahat po ng mga batang edad 4 hanggang 10 years old, kayo po ay aming inaanyayahan sa ating children's area doon sa loob. Meron po kayong mga teachers po doon na magtuturo sa inyo. Yan. Pakigay na lang po sa ating mga kamanggagawa, ang mga batang edad 4 hanggang 10 years old. Ayan, meron silang mga teachings and activities doon po sa loob. Ayan, sige po, sa umagang ito, tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And since ngayon po ay buwan ng Enero, the start of the year, ayan, of course, meron po tayong panibagong theme sa umagang ito at sa buwan na ito. Pwede po ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. Sabi po dyan, breakthrough, peace that brings new beginnings. At ang ating pong theme verse ay matatagpuan po natin in the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Ayan, basahin ko lang po, sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Verse 7, ang sabi po dyan, and the peace of God, sabihin nyo nga po, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Samahan niyo lang po ako manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong buhay at makapangyarihang mga salita na aming po pagbubulayan sa umagang ito. Fill this place with your presence, with your spirit, with your power. Puspusin niyo po ang bawat isang narito. Alam niyo po ang kauhawan ng bawat isa. Alam niyo po yung pangangailangan ng bawat isa. Alam niyo po, Lord God, ang kasalukuyang nararamdaman, sitwasyon ng bawat isa. And may your words, O God, uplift us. May your words encourage us. May your words rebuke us. May your words teach us. May your words, Lord God, lead us towards righteousness. Ang mga salita mo, Lord, ay makapangyarihang titimo sa puso ng bawat isa. Dalangin po namin sa umagang ito, Panginoon Jesus, the Lord, gamitin mo yung lingkod mightily and effectively, Lord, upang ako po ay maging kagamit-gamit sa tagapagpahayag ng inyong salita. Salamat po, Panginoon Jesus, patuloy kang madakila, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito nga pong aming sama-samang panalangin. Amen. Malakas puli pong palakpak sa ating Panginoon. Yung palakpak po ng mga nagsasabing, pagpapalain ng Lord ang 2026 po. Amen. Ayan, good morning po. Yan, sige po, tayo po ay dire-diretso na po sa ating pag-aaralan. So, binigyan ko po ito ng title. Sabi po siya, Living in God's Peace. Yan, so, ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan po natin in the book of Philippians chapter 4, verses 4 to 9. So, hindi ko na po babasahin yung bawat talatang yan dahil mamaya po sa mga points, ay babasahin ko rin naman po. Ayan, pero ngayong umagang ito, I believe and I pray na kapag pinag-uusapan po natin yung pananahan, yan, or yung maisa sa pamuhay talaga yung kapayapaan ng Lord. Ito po talaga book of Philippians chapter 4. Yan, ito po talaga ay magiging magandang katuruan sa atin, pagpapaalala sa atin, paano ba talaga tayo mamumuhay na talaga makiklaim natin yung kapayapaan ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Alam po natin, this was written by Apostle Paul. At nung sinulat niya ito, siya po ay nakakulong, naka-house arrest. So, hindi po maganda ang sitwasyon niya, lalo na po ng mga time na iyon, during those ancient times, mas grabe po noon. Yan, hindi niya alam any moment, sasakdal na ba siya, na mangyayari sa kanya. Pero nakita niyo, sa kabila ng lahat ng iyon, kalmado siya, kampante siya, di po ba? And most of all, ayan, ramdam talaga natin yung kapayapaan ng Lord sa Kanya. Kasi, nung sinusulat niya yung letter na ito, actually, this is a letter of encouragement to the Church of Philippi. Ayan, isa po ito sa mga na-build niya na church, yan, kung saan siya yung ginamit ng Panginoon. Yan, and since sila po ay nagpadala ng gift offering sa Kanya, yan, or monetary gift sa Kanya, kasi nga po siya yung nakakulong, ayan, so dito po, nagpadala po siya ng letter of encouragement. Ayan, through Epaphroditus. Ayan, sa mga taga-Philippi. At makikita po natin dito, no, na
sa kabila ng kanyang kalagayan, siya pa po yung talagang puspos ng pagpapalakas, encouragement doon sa church. Ayan, kahit siya mismo, ay may mga struggles din siya. Meron din siyang battle na kinakaharap. Amen. Naranasan niyo ba yun? Ikaw yung nasa gitna ka ng battle, pero ikaw din ay nagiging instrumento ng Lord to bless others. Ayan, kumbaga ikaw mismo may pinagdadaanan ka, pero nag-share ka rin ng encouragement sa iba. Ayan. Alam niyo, ang laking bagay na, no? I believe na habang sinusulat po ito ni Apostol Pablo, na pagpapala po siya. Tandaan niyo po, ang salita ng Panginoon is a two-edged sword. Amen? Kapag nag-release tayo ng blessing of God's word sa iba, tandaan niyo po, pati tayong nag-share nito ay mapagpapala din. Tama po ba? Ayan, maraming beses ko na yung naranasan. Kasi hindi na, ang buhay naman natin ay hindi naman laging nasa tuktok tayo at laging masaya. But still, you have to function. Diba? Kahit marami kang problema at pinagdadaanan, kailangan mo pa rin magtrabaho, kailangan mo pumasok sa eskwela, kailangan mo pa rin magturo, mag-Bible study. Diba? Kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin, may problema ako ngayon, time first muna. Parang diba? Pwede ba yun? Yan, kasi kung pwede yun, siguro mayat-maya time first na lang tayo, time first sa Lord. Parang laro lang no? Kumbaga, sabi ko nga, may mga moments talaga na ginagamit ka ng Lord, but deep down, meron kang mga issues and struggles within. Pero yun yung blessing ng Panginoon na you are encouraging others, pinapalakas mo ang iba na may pinagdadaanan din. Pero yun yung blessing ng Lord sa'yo, na as you are encouraging them through God's Word, ikaw din ay napapalakas din ng mga salitang iyon. Amen? Minsan nakaka-amaze na lang kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig ko, mga words, Bible verses na talagang pinapaalala ng Lord, na habang sinishare ko, ako mismo sa sarili ko, naiisip ko, oo nga Lord, no? Yan, salamat Panginoon. Amen? Ayan, kaya isa lang ibig sabihin yan. Ano po yun? Ano man ang sitwasyon ng buhay natin, hindi ito dapat maging hadlang or magpatigil sa atin para maglingkod at magamit ng Panginoon. Amen po ba? Parang walang sumasagot. Amen po ba? Amen! Ayan, sige po. Living in God's peace. Sabi nga po doon, ayan, the moment po na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tandaan po natin, ayan, natanggap na po natin yung pinaka-importanting kapayapaan na kailangan natin. Kasi alam niyo po, ang pinaka-importanting kapayapaan na kailangan natin is yung kapayapaan natin sa Diyos. Diba? If you will remember, we were once enemies of God. Tayo po yung mga kaaway ng Diyos. Tayo po yung mga makasalanan. At ito po yung pinaka-importante na magkaroon tayo ng reconciliation, panunumbalik. Yan, o di kaya ma-reconcile yung nasirang relationship. So before, hindi tayo at peace sa Diyos. Actually, we are at war. We were at war sa Diyos noon. Kasi nga dahil sa mga kasalanan natin, tayo po'y kaaway ng Diyos. Sabi po yan sa salita niya. At the moment na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Yesus, tinanggap po natin, in-acknowledge natin yung ginawa niya, nagkaroon po ng reconciliation, nagkaroon ng kapayapaan. Yung relasyon natin na may lamat sa Diyos, ay nagkaroon ng panunumbalik. So kung dati, ang nag-aantay sa atin ay puot at galit ng Diyos dahil makasalanan tayo. Ngayon, kung totoo kang nagsuko ng buhay kay Jesus, hindi na po puot at galit. Ang nag-aantay na po sa atin ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Pagpapala ng ating Panginoon. Ito po yung pinaka-importanting kapayapaan na kailangan natin. Amen? Because it follows. We cannot experience yung totality ng kapayapaan if, first and foremost, hindi tayo at peace sa Diyos. So tayo po, dahil tumanggap na tayo sa Panginoon, alam natin, nasa sa atin na yung kapayapaan niya. Amen? Pero ito yung nakakapagtaka, ito yung tanong. Yan, minsan, kahit tayo po yung mga Kristiyano na, at talagang tayo po ay, as we say, tumanggap na sa Panginoon, pero bakit minsan parang mas nabubuhay pa rin tayo sa balisa, sa pag-aalala, mas nangingibabaw pa rin yung mga takot, di ba, yung mga kabigatan sa atin, kesa yung kapayapaan ng ating Panginoon. Yan. So one thing I learned, ayan, sabi dyan, is that we must choose to live in His peace. Alam niyo po, yung kapayapaan ng Panginoon, nasa atin na yan. Pero it's up to us kung i-claim, paninindigan natin yan sa ating mga buhay. Kung talagang ipapractice din natin yan. At talagang idedeklara natin yan sa buhay po natin. Amen?
Kasi minsan mas nangingibabaw yung takot kaysa yung yung kapayapaan ng Lord. Mas nangingibabaw yung worries and fears natin kaysa po yung kaysa po yung kapayapaan ng Lord. Ayan, sabi nga dyan, we must choose to live in His peace. Kung ang problema po ay non-stop sa buhay natin, ang mga trials and problems ay non-stop, tandaan nyo, ang kapayapaan ng Lord, andyan na yan lagi sa atin. But the question, sinong pananaigin mo? Pananaigin mo ba yung problema mo o pananaigin mo yung the fact na meron ka ng kapayapaan galing sa Diyos? Pero sabi nga doon, we must choose to live in His peace. Peace is not just a feeling. Hindi ito pakiramdam lang. Sabi doon, but a mindset of assurance in who God is and what He is capable of. Amen? Alam niyo po, ang kapayapaan, hindi lang ito pakiramdam. It requires, mindset, it requires knowledge, it requires the truth, it requires understanding. Ibig sabihin, ang isang Kristiyanong totoong nabubuhay sa kapayapaan ng Diyos, talagang na-maximize niya yung pangako ng Diyos na kapayapaan. Ito yung taong kilala niya ang Diyos niya. Amen? Kaya nga hindi pwede tayong makaranas ng kapayapaan ng Diyos, pero hindi natin kilala ang Diyos. You should know who your God is. You should know His capacity, His capabilities. Doon nakasalali yung kapayapaan mo eh. Payapa ka, dahil kilala mo yung Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Amen? Na ano man ang mangyari sa kapaligiran mo, you know, He will remain powerful. He will remain God. At ito yung dahilan. Kaya nga po, ang kapayapaan, hindi ito pakiramdam lang. Ang kapayapaan po, may kinalaman dyan ang ating pagkakakilanlan sa Diyos. Gaano ba kalalim? Gaano ba ka-deeper? Yan, gaano ba kataas, kalawak ang knowledge and understanding mo about God? It matters para talagang mapanindigan natin at maisabuhay natin yung kapayapaan ng Lord sa buhay natin. Amen? Ayan, so sabi nga doon, there are 5 things na nais ko pong ibahagi sa bawat isa. At lahat ng ito, yan, sabi nga doon, paano ba tayo maisa sa pamuhay? Paano ba talaga natin maisasagawa o makiklaim ang kapayapaan ng Lord araw-araw sa buhay natin. Amen? Kasi nga araw-araw din ang pagsubok, ang mga trials. So, we need God's peace every day sa buhay natin. At yung mga points ko ay kinuha ko po dito sa Philippians 4, verses 4 to 9. Amen? I believe bawat talatang na isulat po dyan ni Apostle Pablo, una ay kinasiya ng Banal na Espiritu Santo. Pangalawa, ito po ay lahat po to will lead us to experience, di po ba? To live out yung kapayapaan ng ating Panginoon. Ready na po ba? Amen. Number 1, ano po sabi dyan? Pakibasa. Amen. Sabi nga po sa umpisa, number 1, rejoice in the Lord always. In order for us, or in order to live out yung kapayapaan ng Panginoon sa buhay natin, sabi dyan, unang-una, hanapin natin ang kagalakan, ang kasiyahan natin. Kanino po? Sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Philippians 4, verse 4, rejoice in the Lord always. Sabihin mo nga sa katabi mo, lagi. Magalak kang lagi sa Diyos. Yan. I will say it again, rejoice. Sabihin mo nga sa katabi mo, rejoice in the Lord always. Hindi po, when the going or kapag ang sitwasyon ay maayos, saka ka na magre-rejoice. Sabi dyan, always. It means kasama dyan ang panahon ng pagsubok, problema sa buhay natin. We should, kailangan manatili po yung kagalakan natin sa ating Panginoon. Sa umagang ito po tanong ko sa bawat isa. Kayo na po sumagot. At huwag niyo na pong sabihin sa katabi niyo, sa sarili niyo na lang po. Ano yung isang bagay na talagang big deal sa'yo pag nawala? Yung talagang, honest ayan, yung talaga, ikaw lang naman nakakaalam yun ng Lord, hindi mo naman ikukwento. Ano yung isang bagay na talagang parang feeling mo guguho ang mundo mo pag nawala yun sa'yo? Yung talagang hindi mo alam ang gagawin mo, parang babaluktot ka pa, o yan, ano po yan? Meron ba? Yan, meron bang bagay na pag nawala sa'yo, parang feeling mo end of the world na, feeling mo tapos na ang lahat, wala nang saysay ang buhay mo, etc. Ganyan. Ayan. So, kung ano man yung bagay na iyan, na parang halos dyan na sumisentro ang buhay mo, it means yan ang source of joy mo. Kasi parang, kapag sabi ko nga kanina, kapag nawala ito, parang walang saysay ang buhay mo. Ibig sabihin, kaya ka nagiging masaya, kaya ka nagagalak, dahil sa existence ng bagay na iyon, or ng taong iyon, or ano man yon, di ba?
At alam niyo po, connected po yung joy sa kapayapaan. Kasi kapag yung bagay na iyan ay nawala sa iyo at yan ang source of joy mo, yan, it will lead to ano po, mawawala na rin yung ano po, yung kapayapaan mo. So pwedeng pera, pwedeng negosyo mo, pwedeng pinakamamahal mong trabaho, di ba? So pwedeng yung mga bagay na yan, natatakot ka mawala. Kasi diyan mo hinanap ang security mo, diyan mo hinanap ang ano mo, kaginhawaan mo. Na kapag nawala yan, parang tapos na ang lahat sa buhay mo. Ayan, so kapag nawala yan, it will lead to lack of peace na. Mawawala ka na, mababalisa ka na, wala na yung bagay na mahalaga sa akin. Kaya nga connected yan eh. Kaya sabi nga po doon, ano dapat natin gawin? It's okay to enjoy yung mga bagay sa mundo ito. Blessing niya ng Lord eh. Pero siguraduhin niyo lang, alam niyo yung boundary ng kaligayahan at kasiyahan na ibinibigay niya. Sabi nga doon ni Pablo, unang-una, hanapin mo ang kagalakan mo. Kanino raw? Sa Panginoon. Bakit? Because we should understand, we should remember, lahat ng bagay sa mundo ito ay pwedeng mawala, pwedeng masira, pwedeng mabulok, mabuwal. Therefore, yan, kung gusto mo mapanatili yung joy that will in turn lead you towards a peaceful mind, sabi doon, ilagak mo ang kagalakan mo sa Kanya na hindi mabubulok, hindi masisira, hindi mawawala, hindi mabubuwal. Hindi, lalong-lalong hindi mamamatay. At sino po yun? Ang Panginoon. Amen? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Kaya nga si Pablo, kaya niyang i-endure yung naranasan niya, yung mga naranasan niya. Siguro deep inside, nakaramdam din siya ng lungkot, nakaramdam din siya ng ano po sakit, pait, lahat yung naramdaman niya. Pero what makes Paul na manatili or masustain siya sa ganung kahit ganun yung kalagayan niya? Because pinili niyang hanapin ang kagalakan niya sa Lord. Na alam niyang hindi nagbabago. Our God is an unchanging God. Amen? Dahil siya ay Diyos na hindi nagbabago, ibig sabihin, lilipas ang panahon, lilipas ang mga bagay, masisira, mabubulok, mawawala, pero hindi ang Diyos. So therefore, dapat siya yung maging source of joy natin. Kasi alam natin mananatili siya. Mawala ang lahat, He will remain powerful. He will remain faithful. Yung mga pangako niya, it will come to pass. No matter how long or short it may be. Ibig sabihin, totoo. Di ba ba? At lahat ng sinabi niya, it will stand firm. Katulad ng Panginoon, that He will stand firm. He is an omnipotent God, all-powerful, and He will never be defeated. Amen? Ibig sabihin, reliable siya sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Ayan, sabi doon, yun yung klase ng kagalakan na kailangan talaga nating mga Kristiyano. So bakit? Because when we define joy, according to sa Bible, joy is ang kagalakan po ay hindi porket wala kang problema, doon ka magagalak. Ibig sabihin, kahit napapaligiran ka ng sangkaterbang problema, pagsubok, pighati sa buhay, kaya mong maging masaya, kaya mong maging magalak. Hindi ka nagagalak dahil may problema, ha? Kumbaga, nagagalak ka because mindset mo, yung perspective mo, hindi ka na nakatingin saan? Hindi ka na nakatingin sa problema, nakatingin ka na sa Diyos na alam mong kontrolado niya. Even yung mga circumstances at yung mga problema na yan. At nakadepende ka sa kanyang kalooban. At nakadepende ka sa katagumpayan na kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Kaya sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Grabe no, bakit ako magiging masaya when I am facing trials, when I am facing problems? There's no reason for me to rejoice or to experience pure joy. Sabi po dito ni Santiago, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Alam niyo po, the moment na tumanggap tayo sa Lord, hindi magbabago yung paligid natin. Kung ano yung nasa mundo, as is pa rin yan. Alam niyo kung ano binabago ng Lord? Mindset natin. Perspective natin. Amen? Kaya ang isang taong may joy sa heart niya, regardless of situation, hindi po ibig sabihin nun, nabago yung sitwasyon niya. Pinili niya lang na yung baguhin yung perspective niya, ituon niya sa Panginoon.
Pinili niya lang na mas tignan kung ano ang gagawin ng Lord kesa kung ano yung mga present problems na meron siya sa paligid niya. Amen? Yun po kasi yun yung secret ng joy. Actually, that secret yun. You will read the Bible, nandiyan yan. Yun na kasi yun Na ano bang pipiliin mo? Stress out ka o pipiliin mo na magtiwala kung ano yung next thing na gagawin ng Panginoon? Kasi for sure, Kristiyano na ako, nasa Lord na ako, alam ko di ako pababayaan. Pagkamat mabigat ang problema ko ngayon, mabigat ang pagsubok ko, but I know, the Lord will redeem me, He will rescue me. May katapusan lahat ng ito. At hindi lang yon, may ituturo ang Lord sa akin dito. May perspective mo ba? Magmamature ako dito, may ituturo ang Lord sa akin dito, mas tatatag ako kasi alam ko hanggat buhay ako sa mundo ito, marami pa akong pagdadaanan na pagsubok. Amen? Hanggat nandito tayo. Kaya alam nyo, God allows trials. Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon maging matatag tayo. We will rejoice kasi alam natin, totoong Kristiyano tayo. When God allows trials sa buhay natin. Ibig sabihin, yan ang part ng training ng Lord sa atin. Kasi marami pa tayong pagdadaanan sa buhay. But rest assured, marami man tayong mga problemang kaharapin, hindi tayo pababayaan ng Lord. 1 Corinthians 10, di ba, hindi niya tayo bibigyan ng isang pagsubok na hindi natin kaya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, sige sabihin mo, kaya mo yan. Sabihin mo, wag kang sumuko. Amen? Kaya mo yan. Yan. So, kaya nga, ang joy, just like peace, hindi siya parang feeling lang na pag sinabing joy, ang nasa isip natin ng image nun, humahalakak, tumatawa. No. Ibig sabihin, kahit hindi ka tumatawa, kahit hindi ka humahalakak, pwede kang may joy sa puso mo versus sa isang tao na puro halakha, puro tawa, pati hindi mo alam, ano po, burdened na pala. Diba? Isipin natin, when you talk about joy, hindi lang yung tawa ng tawa. It's within, something that hindi nakikita ng iba. Something that you cannot explain. Something that only our faith and trust in the Lord, ito yung nakakapagbigay sa atin. Ibig sabihin, ito yung kakampantehan, yung confidence natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi nga po dyan, a person cannot live in God's peace if that person is not living in God's real definition of joy, which is based not on circumstances, but on who God is. Amen? Ang kagalakan ay nakabase hindi sa sitwasyon, kundi sino ang Diyos. Amen? At sabi nga po doon, we cannot live in God's peace kung unang-una, hindi tayo nagagalak sa Panginoon. Or kung hindi ang Panginoon ang ultimate reason ng joy sa buhay po natin. Amen? If you want to live God's peace every day sa buhay mo, then find your joy. Not on the things of this world, but on God alone. Amen? Ayan. Number 2. Ito, practical talaga. Ayan. Anong sabi sa number 2? We should practice gentleness. Tingin yung katabi nyo, sa tingin nyo, gentleness. Joke lang. Ayan. Ano pa, no? Tinuruan mo baka mamaya mag-judge pa eh. Sa sarili nyo na lang, sa tingin nyo, gentle ba akong tao? Ayan. Meron pa bang gentle na tao? Meron naman, syempre. Ikalawa, sabi doon, para tayo daw po ay ma-experience natin yung kapayapaan ng Lord na nasa sa atin. Talagang maranasan natin. Number 2, we should practice gentleness. Ito, practical na practical ito. Anong sabi sa verse 5 ni Apostle Pablo? Let your gentleness be evident to all. At sabi doon, because the Lord is near. Ayan. So sabi nga doon, kailangan makita ng maraming tao yung kahinahunan natin. Yan. Sabi nga doon, when we talk about gentleness, ano bang ibig sabihin yan? Ano ba talagang definition ng gentleness at anong connect niyan sa kapayapaan? Sabi doon, when we talk about gentleness, it means we are choosing to remain calm. Kalmado. Kalmado saan? Yan. Kalmado ka kapag meron kang hindi magandang sitwasyon, ano po, nabalitaan, narinig, o kinakaharap. Usually, ano bang response natin kapag may mga sitwasyon tayo at problema? Natataranta tayo, yan, anxious, di po ba? Minsan, nagagalit ka sa iba, di ba? Naiirita. Ayan, kaya tuloy kapag medyo problematic ka, tapos, tama-tama yung asawa mo yung unang nakaharap mo, sa kanya mo ipupukol eh. Kaya minsan pagpasensyahan nyo na po, practice gentleness. Kung medyo may mga taong nagtanong ka lang, parang pasigaw ang sagot sa'yo. Diba? Parang minsan nakala ko magtanong, sinigawan pa ako.
Baka mamaya kasi biglang bigla o may hinaharap na matinding problema. Pero dito, nakita natin, no, ang pagiging gentle po kasi, or yung pagharap sa pagsubok with gentleness or with calmness, actually, is a choice. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi applicable sa akin yan. Ako'y matarantahing tao, ganito talaga ako. No, pag Kristiyano ko, walang posible sa Lord. Kaya ng Lord hawakan ang emotions natin. Diba? Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Ibig sabihin, pag gumarap ang problema sa atin, when we are faced with a problem, di ba, harapin natin unang-una with calmness. Kasi wala rin namang mangyayari eh. Di ba, mawawala yung kapayapaan natin kapag hindi mo hinarap with gentleness ang mga sitwasyon mo sa buhay o sitwasyon mo sa ibang tao. Ano mangyayari? Chaos, war, division. Kaya ang daming nag-aaway eh. Di po ba? When we choose to be gentle, it means we choose to be kind. Magiging mabait tayo. And many times, natetest talaga yung kindness natin. Amen? Sa loob pa lang ng bahay natin, natetest na. Lalo na pag may mga sarcastic tayo, mga taong kausap. Yung kinakausap mo ng ayos, pero parang pinakahaba pa yung usap. Tapos kung saan-saan ka pinaliligoy-ligoy. Di ba? Ang tendency minsan, nakakairita yung mga ganon. Hanggang sa babarahin mo, hanggang sa mag-aaway kayo. Choosing to be kind, no? May mga tao, pag kinausap mo, pabalang. Anong pipiliin mo? Awayin mo rin ba siya? But choose to be kind, choose to be gentle. Bakit? It affects our peace. And it affects the peace of the people around us. Amen? Kaya nagugulat na lang yung mga anak eh. Oh, nag-away na. Di ba? Nung una, tahimik pa eh. Kakatapos ng kumain, maya-maya, may sagutan na. Kasi parehong nagpa-apekto eh. Parehong hindi naging kalmado. Parehong hindi naging mabait. Walang mabait ngayon. Pareho tayo, walang nagpatalo. Kaya walang nananalo sa mga ayaw magpatalo. Diba? Kaya tingnan nyo, may nananalo ba sa argument? Wala. Diba? Kasi walang nasusolusyonan. Kapag parehong heightened ang emotion at parehong mataas ang boses, dapat merong marunong magpakumbaba, merong marunong tumigil. Kaya sabi nga nila, when we say gentleness, hindi ibig sabihin yan, talunan ka. Eh mahina naman yan eh, lagi na lang yung tatahimik, lagi na lang yung tatalikod. Ayan ang definition ng mundo. Ang sabi ng mundo, kapag ganyan ka, mahinang nilalang ka. Kaya yung iba, hindi pwede, yung ego, yung pride. Hello, as a Christian, hindi na dapat ganyan ang utak mo. Yung pride ko, yung ego ko, hindi pwede, masasalin yung ego ko. Hindi pwede, kailangan ko talagang harapin yan. Lalo na kung driver ka. Saan mo mga driver dito? Ayan. Ito talaga, matindi ang testing talaga ng gentleness dito. Di ba? Kasi grabe talaga sa kalsada eh. Kaya nakita nyo, may mga road rage. Kasi nga wala nagpa-practice ng gentleness doon. Lahat matataas ang ego. Gusto manalo. But remember, wala na susolusyonan. In fact, lalong gumugulong sitwasyon. Nakakalungkot, nagpapatayan, nag-aawayan, hanggang sa nagpa-viral na. Nasa social media na. Di ba? Nakita nyo, walang peace. Nawawala ang peace. Yung peace sa sarili mo and yung peace pangkalahatan. Pag hindi na-practice yan, ano pa? When we choose to be gentle, we choose to forgive. We choose to understand. Hindi pwede. Ako na lang ba ang laging uunawa? Diba? Ibig sabihin, ikaw ang mature. Kung ang tingin ng tao, ganito ka, mas intindihin mo ang tingin ng Diyos sa'yo. Because you're doing the right thing. Amen? Minsan takot kasi tayo, ayaw natin, lalo na pag mga lalaki, no, parang ang tingin nila naaanuhan yung pagkalalaki nila. No, pag Christian, di na ganun dapat. O pagkalalaki, mas intindihin natin what pleases the Lord. Yun ang totoong lalaki. Diba? The measure of a man is not how tall he stands. Sabi nga nung kanta. Yeah. So, kumbaga, ang measure of a man is ano po, yung lalaki na talagang tumatalima sa kalooban at nais ng Panginoon. Amen? Yan, sabi nga doon, when we choose to be gentle, we choose na ano po, to be understanding instead of being angry, instead na maging bitter tayo, instead na tayo manisi kapag tayo ay nako-confront or confronted tayo ng mga challenges and ng mga problem. Amen? Sabi nga, to live in gentleness creates peace, not just to others, but to yourself as well. Diba ba? Kasi ganito yan eh, meron ka namang problema. So, dadagdagan mo pa ba yung stress mo?
Yan, minsan, kaya tayo lalong nawawala yung kapayapaan natin ay nakadepende sa reactions natin. Di, humarap na, yan ang problema. Tapos nag-react ka pa. Diba? Kung nag-react ka pa na nagalit ka, nainis ka pa, eh di nadagdagan lalo yung stress mo. Pag naging ganun yung response mo, sino ang unang-unang nawawala ng kapayapaan? Ikaw. Amen? Kapag andyan wala tayong magagawa. Andyan yung problema So dapat, ano na lang dapat gawin? Huwag ka na magalit. Just need to face the problem. Kasi wala rin namang maitutulong kung magagalit tayo. Amen? Kumbaga sabi ko nga, Lord, kaya pala, ito pong mga ito ay kasama po sa fruit of the Holy Spirit, Galatians chapter 5, love, joy, peace, kindness, goodness, gentleness, self-control. Connected yan interconnected sa isa't isa. Kailangan mo ng matinding pagtitimpi para talaga ma-practice mo yung gentleness. Ibig sabihin, kahit ikaw ay maldita, pinanganak kang maldita, lumaki kang maldita, lumaki kang aggressive ka, kainitin ang ulo mo, walang imposible sa Lord. Kaya kang gawing mahinahon ng Lord. Amen? Yan. Kasi sabi nga doon, sabi ko nga kanina, practical to Pag pinili mong harapin with gentleness yung mga situation, ikaw din ang mai-spare doon sa kawalan ng kapayapaan ng isip. Dumadagdag lang yan sa problema. Sabi nga choosing gentleness in dealing with any challenging situation can prevent potential chaos that will totally wreck the peace within us. Amen? Hindi lang po yung kapayapaan natin ang hindi mawawala, ma-maintain din yung kapayapaan sa paligid natin. Amen? When we choose to be gentle. And just imagine, bawat mga Christian po ay nagpa-practice ng gentleness. Naiiwasan ang away, gulo, division. Amen? Tapos sabihin, so ganun na lang ba? Lahat ay mananahimik na lang. No, hindi ko naman sinasabing tayo po ay isusuppress na lang natin yun at wala na tayong gagawin. But there's a proper forum, a proper time for that. Pakalmahin nyo muna ang mga sarili nyo. Pakalmahin muna natin mga sarili natin. Amen? Kapag maayos na ang lahat, saka pag-usapan. Yan. Tingnan nyo si Moses, di po ba? Sa sobrang inis na niya. Kasi stress na siya. Hindi niya na-control yung emotion niya. Nawala na yung gentleness. Napalo niya tuloy na nanahimik na bato. Di ba? Kumbaga doon niya ipinukul yung inis niya sa mga makukulit na Israelites. Sa bagay, pag makukulit talaga, yan, kaya yung mga magulang sa mga anak, practice gentleness. Kung meron kang magulang na katabi, sabi mo, practice gentleness. Makulit ba? Sobrang kulit? Practice gentleness. Kaya minsan nagkakagulo yung mga anak, kung ano nasasabi, kasi hindi na control Pero huwag natin isipin na, Lord, tao lang ako, Lord hindi ko talaga kaya, ang hirap. Ipapray natin sa Lord, Lord, tulungan niyo po ako na talagang ma-master ko ito sa tulong mo. Na talagang piliin ko lagi maging kalmado at harapin ng maayos ang mga sitwasyon. So that, magkakaroon ako ng peace at the same time, yung mga tao sa paligid ko, walang magiging gulo. Amen? We will experience yung kapayapaan. So number 2, practice gentleness. In order for us to live God's peace sa buhay natin everyday. Pangatlo, yan. Anong sabi nga po dyan? Do not be anxious or wag tayo maging balisa. Instead, anong sabi dyan? Turn to God in prayer and thanksgiving. Ayan. Sabi nga doon sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation. Anong dapat daw natin gawin? By prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Amen? So sabi nga po dyan, anxiousness is an initial response when confronted with a difficult situation. Ayan, so according to psychology, totoo naman yan, at hindi natin i-invalidate yan. Kapag may isang taong biglang nataranta, nabalisa, normal yun, initial reaction mo. May nabalitaan ka, uy, nangyari ganito, si ganito, na ganyan. Anong reaction mo? Alam ka namang wala kang reaction. Ah, ganun ba? Di ba? Hindi. Kapag importante yung tao ngayon sa'yo, anong reaction mo? Pag may nabalitaan ka di maganda, natural, matataranta ka, and it's normal. Huwag nyo rin ini-invalidate yun. Huwag kang mataranta, or huwag kang, kayaan nyo muna siyang i-acknowledge niya, nararamdaman niya. Kaya sabi nga doon, anxiousness is an initial response when confronted with a difficult situation.
ito din yung response ng katawan natin. Na-activate yung stress hormone natin dyan. Para sabihin, there's a problem. Diba? At the same time, kailangan din natin ito. Kaya nga binuild ng Lord yung katawan natin na meron tayong stress hormone. Meron tayong part of the brain na in charge po dyan. Para ano po, for example, in danger ka. Ikaw ay nasa delikadong sitwasyon. Diba, ma-activate yung hormone na yan. So, magkakaroon ng fight or flight. Tatakbo ka, makikipaglaban ka kaya, makikipaglaban. Kumbaga, idedepensahan mo sarili mo. Kasi ano yan yan yung ano ng katawan natin. Para when faced or confronted with a situation. Yan. So, ganun din. Kapag tayo ay nakarinig ng hindi magandang balita, natural, yun ang initial response. But, to dwell in anxiousness is already our choice. Pero kung hahayaan mong manatili, magbunga, manganak, yung pagkabalisa na yan sa'yo, to the point na nangyari yan 1 year ago na, pero hanggang ngayon, anxious ka pa rin dyan, hanggang ngayon hindi ka pa rin makatulog dyan, yan ay pinili mo na. Ibig sabihin, pinili mo, ano po, i-entertain, alagaan yung worries na yan. Kesa i-turn or ibigay sa Panginoon na iyon ang sinasabi ng salita ng Lord. Do not be anxious, instead, turn to God, pray, plead, and thank the Lord. Amen? Ibig sabihin, ang pagiging balisa, huwag panatilihin kasi hindi yan nakakatulong sa atin. Tama po ba? Sabi nga ni Jesus, Matthew chapter 6, verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sabi ni Jesus, no, practical yon. Pag kayo ba nag-alala ng nag-alala at nabuhay ka araw-araw na puro na lang pag-aalala, baka nadagdag ba yan ng 1 oras man lang sa buhay mo? Of course not. Actually, makakabawas pa. Ang taong laging puro balisa at puro pag-aalala, ito yung taong alin po, sakitin, hindi makatulog, laging umiikot ang tiyan, di makakain. Anong magiging resulta niyan? Hihina ang immune system, magmadaling dapuan ng sakit. Kaya nakita nyo, kapag stress na stress ka, hindi mo na-manage yung stress mo, ano mangyayari? May sipon ka na, inuubo ka na, ang dali mong dapuan ng sakit. Bakit? Kasi nga, hindi mo na-manage. Hindi mo, ano ba yung tamang stress management? Ayun na nga, sinabi ng Philippians 4, verse 6, do not be anxious or do not stay anxious. Diba? Hindi ito suggestion, it's a command. Sabi mo sa katabi mo, command yan. Instead, anong sabi dyan? Anong dapat natin gawin? Para hindi manatili yung anxious feeling na yon, sabi doon, manalangin ka. Pray, at sabi dyan, petition. Ibig sabihin, pag nanalangin ka, umiyak ka sa Lord, pag makaawa ka sa Lord, i-acknowledge mo sa Lord, Lord, ako po'y nababali sa Lord, ako'y nalulungkot, Lord, ako'y natatakot, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. O pwede mo rin sabihin, Lord, parang masisira na ako ng ulo, Lord. O di ba, minsan nasasabi niyo yun eh. Kasi maging honest ka na sa Lord. Ano ba talaga yung, not necessarily yun ang nararamdaman mo, at hindi naman talaga yun yung mismong nangyayari sa'yo, pero nasasabi mo yun kasi nga hindi mo na alam ang gagawin mo. Lord, hindi ko na talaga alam. Parang gusto ko nang sumuko, gusto ko nang i-shutdown yung sarili ko, gusto ko na lang tumigil, gusto ko wag na lang lumabas ng bahay, iiyak mo yan sa Lord. Amen? Yan nga ang hinahanap ng Panginoon eh. Ibig sabihin, first and foremost, we should acknowledge that we are anxious. Na talaga may dahilan, may pinoproblema tayo. Then turn to God. Manalangin tayo. Hingin natin sa Panginoon lahat ng kailangan natin. At sabi doon, pasalamatan ang Panginoon. Sabi nga doon, when we worry, napo-focus tayo sa mga negative things sa buhay natin. But when we choose to thank God, ano nagiging focus natin? Yung mga positive things. Alam niyo ba, may pag-aaral, na-share ko nga ito kanina, may pag-aaral po silang ginawa, yung ilang scientists, na ano pong mangyayari sa brain ng tao kapag nag-pray. Kunyari, may problema, may mga pinagdadaanan. So nakita po nila, kasi merong dalawang system yung sa brain natin, yung prefrontal cortex, yan sa harapan ng brain, yan po yung in charge sa reasoning, planning, yan, para kumalma yung isip natin, makapag-isip tayo ng mga dapat natin gawin. Tapos yung amygdala, yung sa may bandang likod, ito yung fear center ng ating brain. Ibig sabihin, nandiyan nagagaling yung stress hormone, kapag tayo ay may mga problema, which is ang nagiging result, tumataas ang presyon natin, di ba, bumibilis ang heartbeat natin, minsan di tayo makahinga. Naranasan niyo, sa sobrang pagkabalisa nyo, ay nakaranas pa kayo na hindi kayo makahinga?
Minsan ko naranasan yan. Naranasan ko talaga yan. Ano pala yun? Ang tawag, anxiety pala yun. Na talagang bumangon ako kasi na makahinga eh. Sabi, first time parang di ba ako hinihika or what? Yung pala kasi anxious. Yun eh, kapag sobrang dinibdib yung iniisip mo, but to the point na maapektuhan na yung ano mo, katawan mo. So yung body natin nagre-respond siya. Kasi nga, stress na stress ka na eh. So tumataas yung pressure mo, bumibilis heartbeat mo, and hindi ka makahinga. It means something is wrong. Kaya alam nyo, na-found out nila na yung mga nag-experiment sila, yung mga taong nag-pray, nakita nila na lessen yung activation ng amygdala, yung fear response. At ang mas na-activate yung prefrontal cortex. Which is ano po, yun yung state of calmness. Nagkakaroon sila ng reasoning, nagiging logical sila, nandun sila sa tamang pag-iisip, nakakapagplano ng ayos, nakakapag-isip kung ano yung next step. So doon, nakikita talaga natin na hindi lang, bagamat ito yung sinabi ng salita ng Panginoon, that even science itself testifies na talagang kapag nag-pray ka, it calms our heart. Amen? Bakit po sinasabi ng salita ng Lord sa atin, mag-pray ka, huwag kang magbabalisa, huwag kang manatili sa pagkabalisa. Kasi hindi tayo makakapag-isip. Amen? Kailangan natin mag-isip. Pag nag-pray tayo sa Lord, hindi ibig sabihin, ipo-pull out ng Lord lahat ng problema. O siya, pag nag-pray ka, wala ka ng problema, all is well, all is clear, hindi ganon. Ang gusto ng Panginoon, kaya tayo nagpe-pray at nagpapasalamat sa Lord para kumalma ang isip natin. Para bumalik tayo sa tamang pag-iisip natin and we can think of ways, okay? There's a problem. Andiyan na yan eh. May problema. So what's the next step? Anong next kung dapat gawin? At yun na yung ibibless ng Lord. Kasi andyan yung wisdom ng Lord. Kaso paano mo marirealize yung wisdom ng Lord kung clouded ka ng problema at clouded ka ng anxiousness mo? Kaya ang sinasabi ng Lord, mag-pray ka muna. Pakalmahin mo ang sarili mo. Then nakita nyo, after mo mag-pray, itiwala sa Lord, iiyak sa Lord, iluhod yan sa Lord, anong pakiramdam? Di ba napakasarap sa pakiramdam? Parang natanggalan ka ng matinding tinik sa katawan. At ang maganda dito, na-realize mo, after you pray, binibigyan ka ng Lord ng wisdom, nakakapag-isip ka, okay, itong next mong gagawin. A, B, C. Itong gagawin mo una, itong lalapitan mo, itong pupuntahan mo, ito yung mga dapat mong ayusin, i-prepare. Diba? Nagiging organized ka. Nagkakaroon ka ng plano. At yung mga gagawin mo, yun na yung i-bless ng Lord. Yung mga bawat gagawin mo, doon nakikilos yung favor, blessing, and wisdom ng ating Panginoon. Amen? But at that moment, ang gusto lang ng Lord, kumalma ka, kasi pwede ka makapag-isip ng hindi maganda, makagawa ng hindi maganda, gawa clouded yung isip mo. Amen? Ayan, sabi nga po doon, prayer activates, yun nga po sabi ko kanina, na-activate po niya yung prefrontal natin. Kaya nakakapag-isip po tayo. Kaya sabi doon, verse 7 of Philippians chapter 4, yan, kapag ito ginawa natin, kung tayo po ay bumaling sa panalangin at pasasalamat sa Lord, ano mangyayari? Tama ang sinabi ng Word of God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Malinaw na hindi sinabi ng Lord dyan na makiklear lahat ng problema mo. Ang sabi dyan, magagwardyahan ng isip at puso mo, sabi doon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kasi yun yung gusto ng Lord na maging kalmado yung isip natin so that we can think. Ibe-bless tayo ng Lord ng mga right things to do, right persons na dapat lapitan. Kalmahan mo lang ang sarili mo. Pray ka muna sa Panginoon. Amen? And the rest shall follow. Yan. Sabi nga doon, if we surrender our worries to God through prayer, sabi nga po doon, nare-release tayo doon sa mga burdens natin. At kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi nataturn yung ating bitterness o pagreklamo into into thanksgiving. Yan, so imbis na tayo ay magreklamo, manisin ng kung sino-sino, di po ba, napapalitan ito ng kapayapaan sa puso natin. Na bagamat may pinagdadaanan tayo, pero at peace tayo. Kasi alam natin the Lord is in control. Ayan, sabi nga po doon, hindi po natin sinusuppress yung feelings natin. Kung tayo po ay problematic, normal po yun. It's just that, sabi nga doon, kailangan dumating tayo sa punto na magtiwala tayo that God is in control. Amen? Kailangan dumating tayo sa ganung punto.
Ayan. Sabi nga doon ni Jesus in Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Ang Panginoong Jesus po mismo ang nagsabi, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" Ang Lord Jesus na po ang nagsabi mismo dito, no? Sabi daw, huwag kayong mababalisa sa lahat ng bagay, di ba? Huwag kayong mababalisa sa inyong buhay. Sabi niya doon, tignan nyo nga ang mga ibon sa parang. Hindi sila nag-work, hindi sila nagtatrabaho, ba't nabubuhay sila? Sample ko nga kanina, tignan nyo yung mga stray animals. Wala nag-aalaga sa kanila. Tayo, may trabaho tayo, may kakayahan tayo magbungkal kung kailangan natin kumain. Tama po? Pero sila, wala silang kakayahan gawin yun. Pero tignan nyo yung mga stray animals, matataba pa minsan. Di ba? Kumbaga, yun yung blessing ng Lord na mga creation niya rin kasi itong mga animals eh. So sila po, hindi ginugutom ng Lord. Di ba, hindi mo alam, saan kaya nakakuha ng pagkain itong asong ito, itong mga pusang ito? Buhay pa sila eh. Di ba? Kumbaga isipin mo, ikaw, daming problema sa buhay, sumusuko ka na. Eh ano pa itong mga pusa, itong mga aso? Di ba? Na hindi nga alam saan natutulog yan, pag bumabagyo, saan nag-i-stay yung mga yan. Di ba? Pero nakita mo, buhay pa sila. Miyaw-miyaw pa nga ng miyaw-miyaw dyan sa iyo eh. Di ba? At nakita mo, malakas pa sila. It's because yun yung provision ng Lord. Sabi ng Lord, kung yung mga yan nga, eh pinoprovide ko ang pagkain nila, sino ka pa? Ano ka pa? Di ba? Na pinakamahalaga ka. Sabihin mo sa katabi mo, pinakamahalaga kang nilikha ng Diyos. Ibig sabihin tayo mababayaan ng Lord. Amen? At sinabi nga ng Panginoon dito, ayan, sa verse 32 of Matthew 6, "For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." Sabi po ni Jesus, yung mga pagano, yung mga walang Diyos, sila lang naman yung talagang araw-araw, puro pag-aalala ang buhay nila. Pero ikaw, na meron kang heavenly Father, there's nothing to worry. Amen. Imagine, we have our heavenly Father na kung saan ang kanyang supply ay hindi na uubos. Philippians 4:19, if you will continue doon, no, sabi doon, mula sa kanyang kayamanan, hindi na uubos sa kalangitan. So bakit ako mag-aalala? Yes, initially, nawo-worry ako, pero dapat hindi manatili yon. Bumalik tayo sa katotohanan ng sino ang Diyos. Ano yung kaya niyang gawin? Para mawala yung mga anxieties natin. Verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Practical kung sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, one at a time lang. When you deal with problems, when you handle problems, one at a time. Kung ano yung problema sa araw na ito, yan lang. Saka mo na problemahin ang problema bukas at sa mga susunod na araw. Amen? Kasi hindi mo kakayanin yan. Kaya nga may inalat ang Lord na araw eh. At hindi, sabi nga doon, di ba, there's time for everything. Hindi all the time, busy tayo, nagtatrabaho, may time, nagpapahinga tayo. Kasi tao tayo, may limit ang katawan natin. Kapag lahat ng problema ay gusto mong harapin, kahit yung mga problemang hindi pa problema, pero iniisip mo na sa isip mo na magiging problema mo, nagets niyo ba ako? Diba? Kumbaga ikaw sa sarili mo, eh, nag-ano ka na eh, nag-story making ka na sa isip mo, ito yung mga senaryo mangyayari, ganito, ganyan, diba? Tapos na-stress ka lang, sino na problema? Sino na dagdagang problema? Di ikaw din, tayo din yun. Kaya sabi ng Lord, no, one at a time lang, kung ano yung problema mo ngayon, yan muna. Saka mo na problemahin yung iba. Kung wala pa naman yan, ba't mo pa pinoproblema? Pero minsan ganyan tayo, wala pa ngayong problema, pinoproblema natin. Di ba? Tayo na nagdadala ng mga stress sa sarili natin. Sabi ni Jesus, marami ng worries sa araw na ito. Ibig sabihin, hindi rin ini-invalidate ni Jesus yung katotohanan na we face problems at nag-worry tayo. Kaya ang sabi niya, kaya isa-isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa-isa lang. Yan. Huwag nagmamadali. Kung gusto mong matapos agad yan, tapos may stress ka lang. Hindi natin kayang pagsabay-sabayin yan. Hindi tayo Diyos. Tayo may tao at limitado lang ang ating kapasidad. Amen? Ayan. Okay, sabi doon, we can live God's peace if we choose to turn all our worries to Him in prayer and acknowledge His provisions and power through thanksgiving. Amen?
Sabi doon, no, we can choose, kailangan talaga, piliin din talaga natin na ano po, huwag manatili sa ating anxious state at piliin talaga natin ipagkatiwala lahat sa paanan ng Diyos ang ating mga suliranin. Amen? Okay, number 4. Yan, 5 lang naman yan. Ano sabi po sa number 4? In order for us to live God's peace every day sa buhay natin. Number 4, think of God always. Sabi nga po doon sa Philippians 4:8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, i-filter natin yung pag-iisip natin. Minsan, kaya tayo nai-stress, lahat yan nagsisimula sa utak natin. Yung mga bagay na ini-entertain natin. Minsan nga, hindi mo naman dapat ika-stress, pero na-stress ka. Kasi yun yung mga ipinapasok mo sa isip mo. Di po ba? Sabi ko, we should filter our thoughts. Yung lahat ng garbage, kailangan linisin tapon. Piliin natin kung ano yung papapasukin natin sa isip po natin. Bakit? Kasi kung ano yung pinapapasok mo sa isip mo, either mamomotivate ka niyan or magiging cause lang yan ng problema mo. Amen? Magiging anxiety mo yan, magiging cause ng worries mo yan. Kaya dapat, sabi nga dyan ni Pablo, isipin mo lahat ng bagay na magaganda. At pag pinag-usapan natin, when we talk about ano ba yung bagay na masasabi kong perfect talaga and pure, maganda talaga, lovely, noble, admirable, praiseworthy, excellent. Think about Jesus. Amen? Because in Him, there is nothing wrong. He is perfect. He is pure. So kung ayaw mong ma-stress sa buhay mo, huwag kang mag-entertain ng mga stressful thoughts. Huwag kang mag-entertain ng mga bagay that can eventually lead you para ma-stress. Fill your minds with God's Word. Punuin mo yung salita ng Panginoon. Itingnan mo, pag ikaw ang mahilig kang, hindi ko sinasabi huwag kayong manood ng mga ng mga drama, ganyan. Or mga horror, ganyan. Although sa horror, medyo pag-isip-isipan nyo. Yan, yung mga drama, kasi hindi naiwasan yan eh. Diba, mga Chinese drama, Korean drama, dami yan eh. May Thai drama na. Diba, nakikita ko lang yan. Nakikita ko lang yan, na dumadaan lang yan sa feed ko. Ayan, pero hindi ko pinapanood, wala talaga akong time manood ng mga ganyan-ganyan talaga. Kung pwede nga lang eh. Ayan. Pero yun nga po, minsan, kaya ka nai-stress dahil din sa pinapanood mo. Diba? Kunwari, lalo na mga series yan. Tapos wala pa yung kasunod. Diba? Lalo na pag mga love story yan, mga ganon. Nakakadagdag. Tama po ba? O aminin nyo, imposible hindi ka naapektuhan doon. Ayan, nung nanonood ako ng mga ganon, nakaka-affected talaga yun. Diba? Parang affected ka sa nangyayari. Kasi sabihin, talaga effective talaga yung drama, effective talaga yung acting kasi nakikarried away ka eh. Tapos kapag mga series pa yan sa Netflix, ang tagal pa yan minsan, after a week pa yan. Diba? Tagal sa Netflix, hindi, may times na every day, then yung susunod after a week pa, after 3 days. Ayan. Hindi mo lang alam ngayon matagal na kasi akong nag-Netflix, ngayon marami talaga akong time. Naapektuhan ka. Diba? Kumbaga, may problema ka na, dadagdag pa yun. Yan. Kumbaga, pati paglalaro ng mga mga computer games. Yan, mga mobile games. Ayan, di ba pag natatalo ka lagi at hindi mo ma-figure out, ano bang solusyon para ako'y makaalis sa kuweba na ito? Di ba kahit na-church ka dito, nasa isip mo, ano ba yung mga solusyon para ako'y makaalis doon sa nilalaro ko, maka-move forward ako sa next level. O dito magdag ka sa isipin mo. Yan, sabi nga doon, piliin natin yung mga bagay na iniisip po natin. Yung mga bagay na helpful. Di ba? Yung mga bagay talaga na, alam natin makakabuti sa atin, hindi yung dadagdag pa sa mga problems po natin. Sabi doon, the best way to overcome anxiety and live in peace is to always think of God. Amen? For in Him, there is only purity and perfection. In what way? Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Magbasa ka ng anything na magpapalalim ng iyong pagkakakilala sa Kanya. Puspusin mo at punuin mo ang isip mo ng mga bagay patungkol sa Diyos. Ewan ko lang kung makakapasok pa ang mga unnecessary thoughts sa isip mo. Amen? Kaya lang naman napapasok yung isip natin ng mga unnecessary thoughts ay dahil idle. Walang laman. Hindi ito puno ng salita ng Panginoon. So, why not punuin mo ang isip mo ng mga bagay na makabuluhan?
salita ng Panginoon or ng mga bagay na educational. Di ba? Yung mga bagay na may matututunan ka. Di ba? Yung mga bagay na makakatulong sa buhay mo o mga bagong kaalaman. Yung mga bagay na helpful. Kesa yung mga bagay na magdadagdag lang ng anxiety mo. So number 4, think of God always. Para mapanatili natin yung kapayapaan. And last, ano sabi nga po dyan? Learn and obey. Verse 9 of Philippians chapter 4, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Amen? Nakaka-amaze lang dito, no? Talaga yung lakas ng loob talaga ni Paul para sabihin niya ito. It means talagang nabubuhay siya according saan po? Sa kalooban ng Lord. For him, nasabihin ito. Siya din yung nagsabi na imitate me as I imitate Christ, di ba? Siya din nagsabi noon. Ibig sabihin, alam ni Paul sa sarili niya, sumusunod siya talaga siya sa kalooban ng Lord. Kaya sabi niya, kung ano yung nakita niya sa akin, kung ano yung tinuro ko sa inyo, sundin niyo. At anong kasunod? At ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyo. Amen? So, simple lang po, madali po itong ipaliwanag. Ibig sabihin po niyan, kapag po tayo ay nabubuhay sa pagkakasala, pag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, automatic, wala tayong kapayapaan. Amen? Kapag tayo ay Kristiyano, pero may mga ginagawa tayong mali, may mga ginagawa tayong hindi alam ng maraming tao, tayo lang nakakaalam, may mga addictions tayo, meron tayong secret life na mali sa harap ng Panginoon, di ba hindi ka pwedeng bigyan ng kapayapaan ng isip niyan? Pero pag pinili mong isuko yan, at sumunod sa kagustuhan ng Lord, isuko ang maling gawa, isuko ang mga adiksyon, ang maling pamumuhay, di ba doon nagbubukas ang pagpapala ng ating Panginoon? Bakit? Ano kumbaga at peace ka dahil alam mong wala kang maling ginagawa. Alam mong wala kang tinatago, wala kang skeletons in the closet. Di ba? Kasi nga alam mong nabubuhay ka ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya tama yung sinabi dyan. If we want to experience His peace sa buhay natin, sumunod tayo sa nais ng Diyos. Gawin natin yung tama. Kasi yun talaga ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Remember, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung nabubuhay pa tayo sa kasalanan, wala tayong kapayapaan. Amen? Because sin is, equals ito saan? Chaos, gulo sa buhay natin. Kaya nung wala pa tayong Kristo sa buhay natin, magulo. Kasi nabubuhay pa tayo sa kasalanan. Pero kung tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon tayo ng panunumbalik sa Diyos. At nagkaroon tayo ng lakas ng loob na humarap. Hindi dahil sa sarili natin, kundi dahil sa katuwiran at kabanalan ni Jesus na sumasa atin. Amen? Kaya sabi nga po doon, obedience to God is the key to experience His peace in our lives. Gusto talaga natin maranasan ang kapayapaan ng Lord, we should learn to obey God sa buhay natin. And when we obey Him, smooth sailing po yung buhay po natin. Amen? And sa pagtatapos po natin, tayo po tumayo sa ating pong conclusion. Sabi nga po in John chapter 14, verse 27. Yan, si Jesus po mismo ang nagsabi nito. Sabi niya, peace I live with you, my peace I give you. So unang-una, malinaw talaga dito, yung kapayapaan ni Kristo ay sumasa atin na. Amen? Ibinigay niya na po sa atin, sa mga mananampalataya. Kaya sabi niya dito, I do not give you as the world gives. Ang kapayapaang ibinibigay ko sa iyo ay hindi katulad sa mundong ito na panandalian, pansamantala lamang, conditional. Sabi niya, iba ang kapayapaang nanggagaling sa akin. Kaya sabi niya, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kaya pansinin niyo po, no, there are so many commands. Even Jesus Himself, ang dami niyang sinasabi na huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Sabihin natin, Lord, ang hirap naman na hindi matakot. Bakit niya paulit-ulit sinasabi yan? Kasi kung mananampalataya ka na, malinaw dito sa John 14, yung kapayapaan niya nasa atin na. Yan ang dahilan. Wala ka na dapat ikatakot because yung kapayapaan ko nasa iyo na. Amen? Ibig sabihin, anumang hamon ang kakaharapin mo, anumang pagsubok ang kakaharapin mo sa buhay, kakayanin mo yan. There's no reason for you to live o magpa-slave ka sa takot. Kasi yung kapayapaan ko ay nasa iyo. Na yung kapayapaan na yan ay nag-uugat sa aking pagkakakilanlan
kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? So babalik at babalik tayo doon. That's why it is important for us to know our God more and more every day. Because the more we know God, the more tayong mananampalataya sa Kanya. And the more we put our faith in Him, the more we can experience His peace sa buhay natin. That ano man ang mangyari, Lord, ano man ang sitwasyon ko, ano man ang kinakaharap ko, kakayanin ko to. Kasama kita, Panginoon. Alam ko, kontrol mo lahat ng bagay. Makapangyarihan ka sa lahat. Diba? Kaya sabi ko kanina, ang kapayapaan, hindi ito pakiramdam lang. Ito po ay mindset of assurance na nag-uugat sa ating pagkakilala sa Diyos. Amen? Tayo mo manalangin sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong kabutihan, kahabagan sa aming buhay. As we start off this year, thank you, Lord God, for reminding us of your peace available sa aming lahat. Ang iyong kapayapaan ang tanggap namin, ang tinanggap ka namin, Panginoong Yesus, sa aming mga buhay. Patawarin niyo po kami kung minsan, Lord, hinahayaan naming matalo kami ng takot, ng pagkabalisa, ng pag-aalala, instead na magtiwala sa inyo. Patawarin niyo po kami. Lord, tulungan niyo po kami sa umagang ito na tunay na ma-apply po namin ang mga salitang ito sa buhay namin. Lord, panindigan po talaga namin at pagtiwala kami kung sino ka at sa kaya mong gawin, Panginoon. So that, Lord, ano man po yung mga sitwasyon na meron sa paligid namin, ano mang problema, pagsubok ang kinakaharap namin, ay kakayanin namin, Lord. Dahil alam namin, kasama ka namin, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Dalangin ko ang bawat isa po sa amin sa umagang ito ay magkaroon pa ng mas malalim na desire to know you more in our lives. Because the more we know you, Lord, the more deeper our faith will be, and the more po namin, Lord, na dedeklara at makiklaim ang kapayapaan na ito sa araw-araw ng buhay namin. Salamat po, Panginoon, for taking hold of us, for sustaining us. Lord, sa mga nagdaang panahon sa buhay namin, we've been through a lot. Alam ko ang bawat isa dito, maraming pinagdaanan sa buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, Lord, ay nakita po namin ang iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Kaya sigurado kami, Lord, sa lahat pa ng aming kakaharapin, sasamahan, iingatan, at pagtatagumpayin mo kami. In Jesus' mighty name. Salamat po sa umagang ito. Bless this 2026, Lord, all year round. Samahan po kami, pagtagumpayan, higit sa lahat, mabigyan ka namin ng kalwalhatian, kabanalan, ang iyong pangalan sa buhay na ito. Ito nga po kaming sama-samang panalangin, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pangalan niyo po, Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Manatili po tayo nakatayo sa umagang ito dahil